Mga kababayan, ma'am sir, this is Jom, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is April 14 na 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Maysa na National High School, sa may Mulabi Street, may San Valenzuela. At dalhin po natin sa may ano to? North Riverside Resort sa may Langka-Langka may Kawayan, Bulacan. Tsagayin natin. Maaga pa naman. Kasi kung gabi, wala. Pangit yan. Diyan ako nag-ano kagabi. Wala tayong nakuhang pabalik. So, lugi, talo. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. I mean, pag nandun na tayo. Ay, disclaimer lang pala, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang ante pag nakuha na po natin sila. I mean, pag andun na tayo. Kasi nga ang content natin ay kalsada. Ano ha? Pili lang natin at 60 days yung maximum. Kaya ngayon, diba kung gusto natin mas mahaba yung pagkakasiyado or mag-venture tayo into storage facility natin para preserve. Apektado po ba tayo sa announcement ni US President Donald Trump na sirain na lahat ng dadaan doon sa Araki? Sirain. They're happy naman yun. Eh, kasi sobrang ceasefire tayo. Presyo, roll back tayo. In 80 meters, turn right and continue on the same road. Habang naghihilip sa Senate, di ba nag-announce na siya na ipa-blockade niya yung nag-blockade, basta all block, blockade na. Pero anyway, ang message dyan, wala nang negotiation at away dyan. Habang nag-hearing sa Senate, umaakyat, nag-hearing, 4%, 8%, umaakyat yung increase ng presyo sa international trade. So, the messages, the behavior and actions niya, saka his words, no? Affect each and every Filipino talaga. Kaya ako medyo frustrated ako dyan eh. Na base ng tao dito, trying to make everything work. And then isang salita ng tao, hindi pa lang Filipino. It's affecting our lives in our country. Ay, pero kung hindi nga pinapakinggan si Pop, di ba, bakit tayo pakinggan? Kasi yung Pop, pinawa yung So lang, hindi lang naman tayo nagre-reklamo eh. But, I mean, all Asian countries are affected. Nakita nyo naman sa usually, but nag-ration na or nag-electrification na sila. Even Europe now is affected. So, dahil po nagre-reklamo, pero wala pong epekto. It's more of just for their interest rather than the whole world. No? sige. So, wala pa rin tayong dapat ipag-alala. Ano po, kasi sa Senado partner, nagagalit, bumubula yung bibig ni Senator Amy doon. Bakit na naman? Nagagalit, bakit dalawang araw na tayo? Babaguhin nyo ba ang diskarte sa DOE na imbis na 2-day work week, gagawin yung 4-day work week? Para lang we will attend to add more days. Pero ang nasabi ko na kahapon, it doesn't mean work from home kayo, wala kami ginagawa. Nakita nyo naman, everything we're doing, everything just to make sure that we have supply, tuloy-tuloy pa rin yung ano. Kasi alam niyo po yung DOE kasi we are automated, applications for contracts, everything, by law, it's all automated applications na yan ka mag-a-apply. So, hindi kami tulad ng DSWD na nagbibigay ng ayuda or ng transport na meron kaming mga TODA or CHOTA and handle or even Department of Health and may hospitals. We are a policy-making agency and we do, our work is mainly trying to regulate the industry of oil and of fuel and
energy, no? Pero we will follow the advice then and recalibrate our work from home. Gusto ko lang i-elaborate doon na what we wanted to do is show, we're encouraging everyone na mag-shake tayo. Kasi sa ilang beses ko na sinasabi ko na hindi tayo sure kung ano mangyayari na hindi na naman natin alam kung may ceasefire ba or wala sa Middle East. So, we will never know, and the more we save, the more sure we are that secure tayo sa supply natin. And with our work from home and all our cost saving activities, mga so higit na sa 1 billion na budget namin at na-save namin, and we're saving about 60% of our fuel. So, but we will recalibrate, papalitan namin at advice fixes. Sec, last na lang, hindi mo ata nasagot yung tanong ni Doris. Ang tanong niya is, may epekto yung anong epekto nung pronouncement ni US President Trump? Ibig sabihin ba ni rollback tayo yun? Tuwa-tuwa tayo? Oo, siyempre. Ibig sabihin ba next week, baliktad, pataas naman ulit? Oo. Palagay ko, baka yun yung epekto na naman. Akala ko makakahinga na kami ng konti. Pero hindi pa rin, I think, di ba parang nag-increase siya kahapon. So, I hope it goes down the rest of the week. Pero hindi ko pa nakikita yung this morning sa trading. Pero kung tuloy-tuloy yan umakyat sa international market, kasi international yung market na natin, supply natin, puro imported. So pag umakyat yan, babalik na naman, pakabawiin na naman yung rollback natin. Diyos ko po. Ay, nako. nako. Pero wala naman tayo. Pero maganda na meron tayong discount for jeepneys na i-roll out today. Siguro mga noon time. Tapos, meron mga ayuda na ginagawa yung DOTR, contracting nila, tsaka yung mga ayuda for the drivers and fisher folks and farmers. Para lang ma-buffer yung shock na nila. Pero, ang excise tax na in-announce ng Presidente, nakakatulog din yan. Bawas din yan sa mga epekto ng increase ng presyo. But this is something na out of our control. Pagdasal na lang natin ang Presidente ng isang pansanya. Kahit isang salita nilang affected tayo, nag-increase ka agad yung presyo. Thank you, Secretary. Maraming salamat. At tuloy-tuloy na yung trabaho. Mag-point po kayo. Thank you. Good morning. Point ka si Secretary Sharon Green ng Department of Energy. At mabuhay po mga taga-Department of Energy na nagtatrabaho kahit naka-work from home. Tama po si Secretary. Hindi ba sila nanonood lang ng Netflix? Pag nasa bahay, nagtatrabaho din. Paandar yung ayun siya. So, nagtatrabaho. Ang tandem ng bayan! Ay, partner, di pala, meron pa prehapon muna natin to. Kasi may listahan, may mga na-miss akong banggitin eh. Sige, go. Si ang unang nag-birthday noong April 2, tatlo. Si Armando pala pala ni Archie. Parang kontrabida sa pelikula. Armando, si Titi Lagman, at si April Pia Reyes, at si Jocelyn Katinbig. Yan, sa magkasabayan. Tapos, Sa April 4 naman, si April Dorico. Yan. Na hindi ko pwedeng mag-birthday ng May. at ang Direktor. Talaga. So ngayon, it makes us wonder ano ho ang iniisip. Kaya we're also trying to reach out yung mga government offices ho natin, executives, Department of Energy. Kasi meron na hong meron na hong kapangyarihan ng Pangulo. And then there was a clarification ni spokesperson, Attorney Claire Castro, na walang kapangyarihan ng Pangulo. Walang kapangyarihan ng Pangulo na alisin yung kasi batas po yan di ba? Pero may kakayahan ng Pangulo ngayon sa visa ho na executive power na binigay sa kanya doon sa emergency power na i-suspend pansamantala o kaya ibawasan, right, ang tax o buwis na sinisingil sa oil products. At pinuna nga ho niya yung LPG tsaka kerosene. So ngayon, it makes us wonder, ano ba ang iniintay? Bakit yung diesel at gasolina ay hindi? Mamaya ho, itutuloy natin yung ating paliwanagan dito. Importante yung maunawaan natin ito no? Kasi sabi ko, inumpisahan ko kahapon, nag-iitin tayo. There are a lot of things that we have to understand, no? Kasi may debate ho ngayon dito kung bakit.
Kung kayo hindi nakakasubaybay, may debate. Ba tayo alisin? May isa pang hindi natatas ngayon, ha? Yung mga isinusulong na lagyan natin ng tax, yung mga bilyonaryo. Diba? Yung mga bilyonaryo, mamaya, pupuntahan ho natin ito. Dahil ngayon ng araw na to, dahil lang natin to, kasi dami mainit na usapin yan eh. Ngayon ng araw na ito, mga pag-alas 10 yata ng umaga, ay magkakaroon na ho ng hearing determining the sufficiency in ground. Ang House Committee, yan sa mababang kapulungan ng Kongreso, House Committee on Justice, try din natin, dyan si Committee Chair, Jervin Luis, pero kung tayo na. Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Marami na kayo siguro sa mga balibalitang narinig. Ina-expect natin ang tipot dyan ni Ramil Madriaga, yun ho sinasabing di umano'y bagman, alright? Liaison officer ni VP Sara. At makakausap natin ngayon si Attorney Paulo Tamase. Siya ho ay Assistant Professor and Associate Dean ng UP College of Law. Magpatulong lang tayo mabigyan ng saysay itong mangyayaring ito kasi siguro ang bago ho rito ay yung hindi natin ito nakita doon sa mga past impeachment na binantayan ho natin. Kasi ito yung sabi ng Supreme Court magsagawa kayo ng hearing at pasagutin ninyo yung inaakusan. Attorney Paulo, magandang umaga po sa inyo. Si Ricky Rosales, live na po tayo sa DZL, attorney. Kayong nag-a-analyze, Lamok. Baka may dengue. Setback to sa. Kasya kayo dyan? Yung mga sexy kami, kuya. Kala mo lang hindi, kuya. Kala mo lang dalaw tatlo lang naman ang malaki. May baso kayong dala. Kay Adriano po, kay Adriano yung testimony niya. So, tinatanong po natin kung ano po yung masasabi niya ukol sa mga allegation laban kay Vice President Duterte dahil na kung titignan natin yung mga dati para sa resign niya. Sinasabi na kasi niya na siya po yung batman Vice President Duterte allegedly po sa mga meeting sa Pogo. So, interesting po na makita yung ebidensya na yun sa hindi mga ebidensya na inaasahan natin ulit. Kasi sa mahigit isang taon na pinag-uusapan natin yung impeachment, ngayon lang po tayo makakakita ng ebidensya. At malaking bagay po yun kasi yung huling beses po siguro natin nakita ito ay magsasampung taon na po siguro no impeachment naman ni Chief Justice Sereno. Ito yung last time na umabot tayo sa estado nito. Yung determining ng sufficiency in grounds. Apo, so ang stage po kasi ngayon ay yung probable cause na po yung titignan nila. So, kung makikita niyo mula nung simula taas po ng pataas yung standard na nabantayan ng House of Representatives. Ito na po yung pinakamataas bago po mag-decision eventually yung House kung susuportahan po nila yung paghahain ng papasa po nito impeachment sa Senado. Siguro ganun nga ang kakaiba, attorney, no? Kasi I've been also watching at the coverage, no? Tayo matagal umuupo, matagal na tayong nagko-cover ng ganito. Hindi ko maalala na parang yung hype na ganito, no? Sa pag-determine ng grounds. Kasi ang natatandaan ko lang sa mga unang impeachment na na-cover nga natin, usapan natin, mabilis yung transition from House Committee, from the House to the Senate for the trial So ito ngayon parang ano ba ito dahil sa hype or paano ba ito? Well, siguro ito bago ito, no? Una, yung mga nakaraan naman kasi na impeachment, paano po yung 2025, nailaan po kasi natin sa kadalasan sa yung tawag na Korte Suprema o yung second mode o yung parang diretsuhang pagboboto. So mabilis po talaga siya kumalaw. Pangalawa, ito pong proseso yung determination ng probable cause at yung hearing na magaganap ngayong araw na ito, yung pagdinig na magaganap ngayong araw na ito, isa din po itong reaksyon doon sa strictong decision ng Korte Suprema noong nakaraang taon na parang kung saan nag-i-insist po sila na due process
at batay po kasi sa rules ng House of Representatives, bagaman mukhang mabilis lang tong proseso na ito dapat today, siguro po sa agarang pag-iingat na lang nila na hindi na po sila mabansagan na hindi nagbibigay ng due process, ay mas minabuti nila na, sige, kung ito po yung gusto ng mga partido, then pwede natin gawin itong proseso na ito. So, maganda din po siya dun sa experience natin sa pananagutan kasi yung ebidensya po nito, kadalasan po pag sa korte po ito pinresenta, hindi po ang kita ng mamamayan eh. Tama. Kanya, then mas design po yung presentasyon na maiintindihan sila at ng mamamayan. Okay. Sige. So, punta ako ngayon dun sa mas parang legal perspective na kailangan po namin, attorney. Kasi several days, Teresa, parang 2 days bago nga po itong magiging hearing po ngayon, naglabasan ito kung anik-anik eh. Di ba, nag-viral itong di umano'y sulat ni Madriaga tungkol sa tagal na, no, na parang attempt na alisin sa pwesto at i-assassinate pa ang Pangulong Marcos Jr., mga ganyan. Na, well, kung titingnan, wala akong kinalaman ngayon. Wala itong kinalaman dito sa mga charges, no? I don't know kung tama yun. Pero paano nyo ito tinitingnan, no? From a legal lens. Dito, kasi parang nagbigay na ho rito ng pahayag. Si Representative Terry Ridon, may napabasa ako, may nararamdaman akong something there sa kanyang statement na we have to stick kung ano yung nasa charges lamang sa impeachment. Kayo ba, ano nakikita nyo rito? Is this some kind of parang tactic ba ito na malihis or ano ba ito? Kumbaga, can you help us make sense of that? So, ganito po, no? Kung tingnan po natin yung impeachment, bago po yung decision ng Korte Suprema noong 2025, totoo lang po, hindi po ganun kalinaw itong aspeto na ito. And therefore, tingnan din natin yung practice sa Estados Unidos kung saan ginawa natin yung impeachment. Normally, malaki yung binibigay natin na leeway, no? O espasyo para sa Kongreso na mag-desisyon ultimately kung anong ebidensya yung ibinigay nila at kung ano yung articles of impeachment o yung formal charges na lalabas mula sa proseso na ito. Okay. Akala ko bibili pa sa proseso China, na ito. Okay. At kaya ganoon yun kasi yung proseso na ng impeachment bago yung 2025, ang pagkakaunawa natin ay hindi yan legal na proseso. Political talaga siya na proseso. Therefore, yung mga kadalasan na rules sa mga korte na kung ano lamang yung nasa akdal, yun lamang ang pwedeng patunayan o kung ano lang in charge, kung ang pwede magpresenta ng ebidensya, hindi yung dati lumalabas dito sa pinang impeachment. Kamakailan, dahil ito sa desisyon ng Korte Suprema, siguro mayroong risk na kung masyadong malayo doon sa allegation or sa impeachable ground, yung ebidensya na ipipresenta ng isang testigo at isasama talaga yun doon sa lalabas na articles of impeachment, baka magka-issue. Kasi hindi siya nakita mula noong simula. So, doon siguro nanggagaling yung feedback ng ibang mga kasabi ng Committee on Justice. So, may dalawang pong option ng Kongreso. Yung una po ay kung gusto talaga nila maging expansive yung iyahain nila na articles of impeachment. Kung bumoto man sila para roon, abay, maganda pong pagkakataon na matinig lahat ng sasabihin ng mga testigo whether or not kasama siya sa original na charge. Ngunit, kung nag-iingat po sila dahil nga po parang mayroong direction na mas nagiging legalistic yung proseso na ito, then kung ayaw nila na makasyon sila na naman sa Korte Suprema, baka mas prudent po na mas maingat na lang po Inlex po tayo. focus doon sa charges na naihain na ng complainant sa simula nitong proseso na ito. Dahil expansive naman po yung mga yun. Oo. Pero yung galaw na yun, attorney, on the side of VP Sara, ano nakikita mo? I mean, sorry, this is some kind of political na, no? Parang hindi na strictly legal. Pero ano nakikita mo as an observer? Tactic ba ito? Or ano ito? Parang may something na, kumbaga, yung mga abogado, di ba, you're laying down some predicates, nagsaset ng trap, parang ganon. Kasi hindi umubra yung Supreme Court, hindi naglabas ang Supreme Court ng any decision dun sa prayer for TRO, di ba? So, anong observation mo dito, Attorney Bao? So, again, dalawang bagay naman po for VP Sara. Una po siguro, umaasa sila na dahil nga po mayroon mukhang mas excited, mas
mas involved yung Korte Suprema ngayon sa proseso na ito. Magkano ba ngayon ang ano, toll gate? Kung magkamali Ah, Magkano toll gate ngayon? 85 po. Ha? 85. 85 na. petition yun or supplemental Ano ba dati? 75 na. dadagdagan nila kahit Isa natin. nakakasal ngayon sa 78 yata o 79 dati. importante po i-emphasize na bagaman hindi po lahat ng TRO yung Supreme Court hindi na po siya deny. So, ibig sabihin po nun pwede pa po siya mag-issue because in the next few days po, lalo na po kung may mag-invest na petition na may problema dun sa proseso. After na rin po sa i-allege itong abogado ni Sala. But yung isa po siguro din yung importante ay palitin po kasi siyang strategy. Sa House of Representatives, sa rules po nila mismo sa impeachment, hindi po ito parang korte na pag hindi ka nagpakita ng ebidensya ngayon, hindi ka na pwede magpakita ng ebidensya in the future. So kung nag-decide sila na hindi mag-participate at this point, hindi naman sila nagbabawal na magpakita ng ebidensya na iyon. In the next hearing dates ng House of Representatives, and especially kung tumuwi po siya sa Senado. So parang pwede pong strategy na konti na hindi po nila ipapakita yung ebidensya na mayroon sila or ebidensya na mayroon sila tapos ipapakita na lamang nila yung sa tayong political. Pero risky po yun. Kasi kapag hindi po sila nagpaparticipate, yung makikita po ng publiko ay ito po lang ang ebidensya wala po sa yung pangalan ng Pangulo. Pero na lang po naka-lag sila sa nakakapagpalang naman po talaga ng Vice President. Kung umaasa po sila nakita pa rin po may panakapahilip na para walang pagpento sa TV Sara, consider po siya na legal strategy. Alright, komplikado ko pala talaga no? Yung thin line, yung manipis na linya sa political at legal aspect of Atty. Paolo ang siguro something to watch out for din dito sa mga ganitong klaseng impeachment ano? Kasi syempre may mga strategy at sabi nyo nga maganda yung binanggit ninyo na in the past parang nakaangko kasi ito highly political, it's a political process yun din yung paulit-ulit sa mga offerings and narrative no? And then suddenly may shift ito into constitutional process but definitely may legal aspect pero hindi strictly legal yung mga ganun Atty. Paolo no? Kaya komplikado siya. Opo, at kahit pa paano po, yun nga po yung kagandahan sa lumang proseso. Yeah. Dati pong proseso, hindi po siya masyadong nakakahila ng legal. Hindi ko lang naiiwasan na magkaligan siya ng aspeto kasi gumagamit na legal words yung impeachment rules natin. Yeah. Pero dati pong political talaga siya, naiintindihan natin kung nasasaktan sa impeachment rules pa ang unang prosecution. Na ang mahalaga ay kung ano yung katotohanan, ano yung ebidensya na magsasatisfy hindi lang sa legal standard o ano yung moral conscience ng mga bumoto. So, yung tanong po ay moral tanong na wala ng political. And yun naman po kasi talaga yung impeachment bilang isang proseso ng pananagutan. Kasi kung gusto po natin ng legal na pananagutan, legal accountability, naghain na po tayo ng kaso kriminal, ng kaso sa administrative. That's right, impeachment po kasi nakatuon po talaga siya sa politika. And dahil nga po nag-shift niya nung nakaraang taon, para din mas pinihilasan tayo na yung proseso. At yun po yung mabantayan siguro natin kahit na next week. Right. And that is the reason why parating niya ang prayer natin sa Supreme Court, diba, na huwag na magpalabas dito na kung ano mang pasya prayer na magpalang naman. Hindi naman natin pinag-iimusupan para at least nga yung separation ay talagang andyan pa rin announced at tayo po ay sige, magabang tayo sa mga susunod. Kaya Paolo, maraming salamat as always. Kami tatawag muli sa mga susunod na araw para magpatulong sa inyong bigay ng sense dito sa mga nangyayari po, sir. Salamat. Mabuhay ka, Atty. Maraming salamat po sa tawagan. Atty. Paolo Tamase, Assistant Professor and Associate Dean ng UP College of Law. Ayun. Sa pa nga, hindi ko na itaas ito eh. So, it's Atty. Paolo na sa Sabi nila mag-roll back. Parang wala namang roll back. process. Same price pa rin. Yan ho, parang ang nakikita natin. Ang lulukol na. Joke lang daw yun, kuya. Sa prank lang. Mahal pa rin, mahal pa, may gera pa din. Oo nga, nagbantala naman kasi siya. Hindi yata nagkasundo eh. Hindi na rin pinapakinggan.
Nagsalita na rin si Pope pero di pinapakinggan ni Trump eh, no? Wala nang pag-asang bumaba. Mataas din ang pride ni... pataas yan sila ng Iran kasi ng pride eh. Pag-uusap natin dito sa isang usaping ito ng oil crisis na nakaka-apekto sa sigmura sa bituka ng ating mga kababayan. Oras na rin, alas 8. Iran, unang naging ano kasi yung Iran, kaya pinaninindigan din ng Iran. Sila yung superpower dati. SCS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Sakop siya ng may kawayan. Ano ba to? May kawayan po ba to? May kawayan na ba to? Dito na ba? O yan dyan oh. Nakita ko dyan. Hindi ko alam kung may kawain parang ano. O yata. Oo. Iba eh. Doon yung pait. O doon dito yung pag-iba. Kasi dito na yun eh. Malapit lang. Diyan na lang yan. Basta Bulacan na to. Hindi ko nga alam kung saan na May kawayan yan yan. nakalagay sa ano niya is may kawayan nga. Ito. May kawayan City Bulacan nga. Langkan lang kami kawayan. May kawayan. O lang kami kawayan Bulacan. Ayun oh, pwede pa lang dito na bumili sa Gina oh. Lemon Square na bakery treats. Ano? Do. Lapit lang. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na. Ang ka-bloom sa bango ang dami. Kasi alam ko medyo malayo pa yung toll gate ng may kawayan. By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Southall Cold Coffee Mix. Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Danone Cold Coffee Mix. May collagen at tayo kaya special din ang kape ka na. Southall Cold Coffee Mix. Nagkape ka na, nakaasya ka na kapahang. Sunod ka mula sa #1 Smart Dishwashing Base. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing base ko. Pritong ulam na masebo. Ito na yan. Tapos hindi yata sa... Ano ko nag entrance to din. Tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria. Kahit para walang mahihingit pa plastic na metal at plastic na for one to time. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing base. Heavy duty linis, bawat pahit. Smart Dishwashing Base, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Southall Plus Gold. Basta yan yun eh. Isarado yung mga gate. Anong, hindi ko nabasa yung ano. Baka dyan alya. Southall Plus Ah, ito. Gold. Pinakagaling, pinahusay. Southall Plus Gold. DCML News. Ang himpilan. Ito yata. No, ito. Ah? Ay hindi, parking pala to. North Riverside Resort and Waterpark. Free parking this way. Balik tayo sa straight to the point. Baka ito. Level up. Level up, ibig sabihin lang ho doon. Ah, hindi. Tanong na lang Papaliwanag tayo. sa inyo. Go straight to Ito, the point. North Riverside. Sinasabi sa sabihin. Ito nga, oh. Ito yung entrance. Yan lang ho yung setup doon. Parking lang pala to. Magkatapat lang Kano pala. po kuya? Okay. So nabalik tayo Ito na, muna. Balita namin kanina to sa RMN Network. 443. Anunsyo nga ho ng Pangulo. So, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa mali. Ingat. God bless. Paalam po muna po. Samantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na video. Pagpilinan niya ang excise Paalam po. sa langis.